Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, BICAM Conference Committee hearing sa 2026 budget ini-livestream sa unang pagkakatao. 103 dating rebelde tumanggap ng Safe Conduct Pass sa Isabela. Sa Day 4 ng SEA Games 2025, Pilipinas may 15 gold medals na, umang-anim sa medal tally. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umarangkada na ang Bicameral Conference Committee hearing para sa deliberasyon na layong pag-isahin ang bersyon ng Senado at Kamara ng 2026 Proposed National Budget. Alas 2 kahapon nang nag-convene sa PICC sa Pasay City ang komite na dinaluhan ng ilang mga senador at kongresista. Pagmamalaki ni House Appropriations Committee Chair Mika Swansing, sa kauna-unahang pagkakataon ay ini-livestream ang BICAM Conference meeting. Isa sa mga inaprubahan ay ang 86.8 billion pesos na budget increase ng Department of Education o DepEd na ngayon ay nasa 961.3 billion pesos na. Ito ay para bigyang prioridad ang infrastruktura, learning materials at feeding program sa mga estudyante. Kinwestiyon naman ni Senator Amy Marcos kung bakit wala ang budget proposal ng DPWH sa dokumentong ibinigay sa PANA. Sagot naman ni Senate Finance Chair Win Gatchalian na bukas pa ang schedule ng pagtatalakay nila sa proposed budget ng DPWH. Samantala, una nang tiniyak ni Senate President Tito Soto III na walang magiging insertion sa 6.793 trillion pesos na national budget, kasunod ng mga naging kontrobersiya sa insertions sa mga nagdaang budget. Kabuoang 103 dating rebelde ang tumanggap ng Safe Conduct Pass o SCP sa awarding activity na isinagawa noong Disyembre 12 sa 5th Infantry Division Covered Court sa Gamu, Isabela. Pinangunahan ang aktibidad ng Local Amnesty Board Region 2, katuwang ang PRO2, 5ID at iba pang ahensya ng pamahalaan. Layon ng paggawad ng National Amnesty Commission ng SCP na bigyan ng proteksyon ng mga aplikante ng amnestiya laban sa pag-aresto habang sinusuri ang kanilang mga aplikasyon. Ayon sa LAB Region 2, Isabela pa lamang ang unang bugso ng awarding at susundan ito sa Cagayan kung saan mahigit 700 pa ang inaasahang makatatanggap ng SCP. Nadagdagan pa ang mga medalyang naiuwi ng mga Pilipinong atleta sa Southeast Asian Games 2025 sa Thailand. Sa pagtatapos ng ika-4 na araw ng patimpalak, umakyat na sa 15 ang gintong medalya ng Pilipinas. Kahapon nang iniuwi ng Filipina swimmer na si Kayla Sanchez ang kanyang ikatlong gold medal matapos magwagi sa women's 100-meter backstroke kagabi. Una na siyang nagwagi ng ginto kasama ang Philippine team para sa 4x100 meters freestyle at sa 100-meter freestyle. Gumawa naman ng kasaysayan ng 11 anyos na si Maisel Paris Alegado bilang pinakabatang pambato ng Pinas na nagwagi ng ginto sa kasaysayan ng SEA Games. Si Alegado ang itinanghal na kampyon sa Women's Skateboard Park event, habang silver ang naiuwi ng kapwa 11 years old na si Elizabeth Amador sa parehong kompetisyon. Sa men's category ng skateboarding ay gold din ang nakuha ni Jericho Francisco Jr. Gayon din si Chino C. para naman sa judo men's 100 kg event. Nasa ika-6 na pwesto ang Pilipinas na may 15 gold, 23 silver at 52 bronze medals na may kabuuang 70 medals. Ang host country na Thailand pa rin ang nangunguna sa medal tally na may 75 gold medals at kabuuang 174 na medalya. Target na malampasan ng Pilipinas ang 58 gold medals nito noong 2023. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.